Ayan, so nandito ako sa room ngayon. Bumalik muna ako sa room ngayon kasi gusto kong maligo. Kasi gusto kong puntahan yung ruins na malapit dito. Hindi ko alam kung magandang spot ba yun sa sunset or basta gusto ko siyang puntahan. Kain muna tayo kasi nagutom ako. Kainin natin tong buchi na ube at saka tong Spanish bread na binili ko galing pa sa Baguio, no? Kaya ito yung magiging lunch natin. O, di ba? Nakatipid tayo. Kailangan nating kumain ng konti kasi lakad-lakad ulit ang gagawin natin mamaya. Hindi ko alam kung babalik ako sa beach mamaya para magtampisaw ulit kasi kailangan nating sulitin. Wala na nga tayong activity na gagawin. Edi sulitin na natin yung beach. Libre lang naman. Napagastos ako ng 20 pesos. Bumili ako doon sa isang bata na nagtitinda ng mga ganito kwintas. Yan. Ano siya? Mga shells. Yan. 20 pesos lang siya. Yan. So, minus ulit to sa gastos natin. And nagpatimpla pala ako kay ate ng Milo at saka gatas na pinaghalo. Yan. 25 pesos lang siya. Kasama na yung tubig. Yan. So, yun lang guys. Kakain muna tayo. Kakain lang muna ako. Masarap. Tapos, itong Valley Bread. Valley Bread is only available in the Cordillera region. Hindi ko alam kung umaabot na ang Valley Bread sa Manila. Pero for sure, wala dito sa Cebu ang Valley Bread. Yan siya. Tapusin ko lang to. Tapos magbibihis ako. Punta ako sa ruins na sinasabi ko. 2 hours later. Hapon na. Napakaganda dito. Sana magets din ng mga tao na hindi naiintindihan yung somehow or at some point nakaka-heal ang pagta-travel. Kaya sana talaga lahat tayo pangalagaan natin ng kalikasan kasi hindi tayo mabubuhay kung wala ang kalikasan. Pero nandyan lang ang kalikasan para sa atin. Marami ding naghihintay ng sunset, so sikat siguro talaga tong lugar na to para sa sunset viewing. Ang ganda ng view dito. Kung makakatulong ang pagta-travel sa pag-heal nyo sa lahat ng mga disaster or sa lahat ng mga sakit, puso man yan or mga unfortunate events sa buhay nyo, mag-travel kayo kung mayroong pagkakataon. Dumami na yung tao, kaya umalis na tayo. Kasi marami na pong tao. Dinadayo na po siya. At marami na pong tumatambay na rin. Balik na po tayo sa hotel. Hi. Mga bata. Nag-jogging. That's healthy. Friendly nila dito. 20 minutes ang pagpunta rito. 20 minutes ang pagbalik. Ewan ko ba, wala akong masyadong ginawa today pero parang pagod na pagod ako. Pero alam niyo yun, enjoy naman. Hanap tayo ng murang makakain. Yung pasok sa budget natin kasi lagi nating ipaalala sa sarili natin, wala tayo budget. Street food kung meron, okay na sa akin yun. Basta makasurvive lang. Marami tayong mga na-miss na activities. Pero gaya ng sabi ko, hindi to ang huling pagpunta natin ng Cebu. Kaya sa susunod na pagpunta natin dito, kukumpletuhin na natin lahat. Gagawin na natin lahat. Okay guys, welcome back. Alright, so dinner time na.
Ito yung mga pinamili ko for the dinner. Of course, hindi ko to kakainin lahat ngayong gabi. Binili ko lang to ngayong gabi para meron din akong kakainin bukas. So, bumili ako ng juice. 10 pesos ang isa nito. So, bali 20 pesos. Tapos, bumili ako ng tinapay. Sabi ni ate parang pandesal daw to. Wala tong palaman sa loob. Pahabang pandesal. And this is 5 pesos each. So, bumili ako ng 6. Bumili ako ng ganito, yung malagkit nila dito sa Cebu. Patupat ang tawag naman sa Ilocano. Diket o di kaya patupat, ganon. Dito naman sa Cebu is ganito siya, pat-triangle. Sana nakikita nyo. 20 pesos kada 3 piraso. So, bumili ako ng 6. Kakainin ko yung 3 ngayong gabi. And then, kakainin ko bukas yung 3 para makatipid. 40 pesos ang nagastos ko. And then, bumili ako ng buong manok. 280 pesos siya. Hindi ko to kakainin lahat ngayong gabi, of course. Magtitira ako para bukas lunch para makatipid. Para hindi ko na kailangang bumili ng kakainin ko sa lunch bukas. So, 280 mahati siya sa 2. Ayan, so kakatapos lang natin kumain and maya-maya pagkatapos nating may masmasan, matutulog na ako, no? See you tomorrow. Hello guys, good morning. Nakita niyo ba? Ayan, 8 a.m. na siya in the morning. Magbe-breakfast lang ako nitong tinapay na kinuha ko kagabi. Tapos, bumili din ako ng noodles. At saka meron akong Milo. Pupunta ako sa dagat ulit mamaya, maliligo. Breakfast muna tayo. Ayan guys, so last night na natin dito sa Bantayan Island at magche-check out tayo ng maaga bukas, no? Dahil ang pangalawa nating destinasyon ay sa Malapascua Island. Sabi sa balita, may nabuong sama ng panahon at maaapektuhan ng Cebu. Diyos ko Lord, sana huwag matamaan ng Malapascua Island bukas. Guys, pagpasensyahan nyo na po ako kung puro kain na lang yung nakikita nyo sa videos ko. Dahil nga wala naman tayong masyadong ganap kasi nga sa sitwasyon natin. Kaya kung naboboringan kayo, edi skip na lang po, ano po. Di po ako namimilit ng sino man para panoorin ang mga videos ko. Let's be real lang po. At pagpasensyahan nyo na rin kung wala pa akong gaanong clip na nasa tubig ako ganun. Kasi phone po ang gamit ko at hindi po waterproof. Kung sports cam or action cam po ang gamit ko, pwede ko po ilangoy-langoy, ganun. Kahit itapon-tapon o ilublob ko siya sa tubig, okay lang. Kaso, hindi po. Hayaan nyo guys, kung nakapag-ipon-ipon tayo ng pera at meron tayong pambili ng sports cam, bibili tayo ng sports cam or action cam. Kumakain ako. Nito. Tsaka nito. One eternity later. Ayan, so dinner check guys. So, bumili ako ng barbecue. Ito yung ulamin ko for tonight. Karne kasi kaya medyo may kamahalan. And then bumili ulit ako nung ayan. Yan. 3 ulit ang kinuha ko for tonight. So, yun lang guys. I think hindi na ako mag-film habang kumakain kasi gusto kong manood. Gagamitin ko itong isang phone para manood sa YouTube. So, yun lamang guys. Nag-stay tayo dito sa Bantayan Island ng 4 days and 3 nights. Yan. So, bukas mag-check out na tayo and bibilisan na lang natin yung pag-i-impact kasi gusto kong maabutan yung either first or second trip pabalik ng Hagnaya Port kasi tinanong ko sa mga locals dito kung meron bang direct na boat from
here sa Santa Fe papuntang Malapascua Island. Sabi nila, arkila daw ng buong bangka. Napakamahal na yun. Umaabot ng 4 or 5K, parang ganun, 6,000 nga minsan daw. Pero kung marami daw kami na pupunta ng Malapascua Island bukas, pwede naman daw namin paghati-hatian, pero wala nga akong kasama. So anyways, yun lang guys. Magiging maaga ako bukas para makabalik ng Hagnaya Port from here sa Santa Fe. And then from Hagnaya Port papuntang Maya Port, bahala na kung paano natin madidiskartehan papunta doon kasi mahirap ang maghintay daw sa highway ng bus. Kailangan mong pumunta ng Bogo City kung sigurado ka may masasakyan ka, parang ganun. But anyways, diskarte ko na yun bukas. May concern lang ako dahil may paparating na low pressure area. Sana hindi siya malakas or hindi matamaan ng Malapascua para naman ma-enjoy natin ang Malapascua kasi maraming beach ang mapupuntahan sa Malapascua. And yun yung pinaka-target ko na activity na gawin, no? So, anyways guys, kakain na ako ng dinner and then matutulog ng maaga. Magigising ng maaga bukas para makapag-itake na, and see you guys tomorrow. Maglalakad tayo ng 1 oras. Ako yung certified na poor traveler. Ito talaga yung sinasabi nilang pobreng traveler. Ano bang tawag sa akin? Pulubi? Kasi kahit pagta-tricycle, di ko na-afford.